This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Teka Van, anong meron doon? Tanong niya sa akin maya-maya pa, bago huminto sa pagbibisikleta. Mukhang may ikakasal ata, hindi ba pangarap mo rin ang beach wedding? Nakangiti na tanong pa niya, kaya tumango ako. Halika, tignan muna natin. Pag-anyaya pa niya, bago nagbike ulit papunta sa tabing dagat, kung saan maraming mga tao na busy sa pag-prepare ng lugar. Nang medyo malapit na kami, ay pareho kaming bumaba sa bike at iniwan muna ito sa hindi kalayuan, para mas makalapit. Agad namang umawang ang bibig ko nang makita na puro pamilyar na mukha ang nandoon. Nandoon si Papa, maging ang pamilya ko sa mother's side. Nandoon din ang mga magulang ni Marcus, ang buong tropa, maging ang mga magulang nila. Teka lang, anong meron dito? Nalilito at may halong kaba na tanong ko, ngumiti naman sa akin si Marcus. Kasal natin, natatawa na sagot niya kaya literal akong napasinghap. Kasal? Anong kasal natin? Teka lang, seryoso ka ba? Akala ko ba wala pang plano? Marcus naman ano ito? Anong kailangan kong gawin? Puno ng kaba na tanong ko, mahina naman siyang natawa dahil doon. Huwag kang mag-alala Van, wala kang ibang kailangang gawin kung hindi ang manatili sa tabi ko, nakangiti na sagot naman niya. Kahit nandito tayo, pansin mo puro Pilipino ang nandito. Karamihan mga pamilya, kamag-anak, at malalapit na kaibigan lang. Kaibigan ng lola't lolo mo ang judge na magkakasal sa atin. Alam ko na masyado kitang nagulat sa surpresa kong ito, pero magpakatotoo ka lang sa sarili mo at sa nararamdaman mo, puno ng sinseridad na dagdag pa niya. Hindi naman ako nakasagot. Tapos ay bigla kong napagtanto na kaya pala ganito ang suot namin, yung purong kulay white na beach attire, kasi ay may ganito na siyang plano. Handa ka na ba? Tanong pa niya pero hindi pa rin ako nakasagot kasi ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyayari. Friends and families, we are all gathered here today to celebrate the union of two loving souls, paninimula ng judge, kaya para lang akong biglang bumalik sa realidad. Saka ko rin napansin na nakaupo na pala ang lahat, si Marcus naman ay nakangiting naglahad ng kamay sa akin, at kahit na hindi ko alam kung anong gagawin ko ay tinanggap ko naman yon. Tapos ay magkahawak kamay kaming naglakad papunta sa harap, kung saan naghihintay ang mga magulang namin. Hindi ako naging mabuting ama, at alam ko na marami akong naging pagkukulang sa anak ko. Marcus iho, ikaw na ang bahala sa kanya, nakangiti pero emosyonal na wika ni Papa pagkalapit namin. Mahina ko lang na nabanggit ang pangalan niya nang niyakap niya kaming dalawa ni Marcus. Agad na may namuong luha sa mga mata ko, nang mapagtanto rin na hindi ako nananaginip. Na totoo ito. Na ikakasal na talaga kami ngayong araw. Huwag ka munang umiyak Van, baka isipin nila pinilit lang kita, nagbibiro naman na saad ng nakangiting si Marcus, kahit pa may konting luha rin siya sa mata. Agad na nagtawanan ang lahat dahil doon. Ikaw naman kasi, bakit puro ka surprise, reklamo ko naman. Mula noon pa, nakita na namin kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Nakita namin ang magandang epekto ng pagmamahal na iyon sa inyong dalawa. Kaya sana, kung dumating man ang panahon na may mabigat kayong pagdadaanan, subukan niyong alalahanin yung mga panahon na ramdam niyo ang labis na pagmamahal sa isa't isa, kagaya ng araw na ito, nakangiti na wika naman ang papa ni Marcus tapos ay niyakap din niya kami. Tandaan niyo, mahal na mahal namin kayo. At sobrang saya namin na makita at makasama kayo ngayon, sa espesyal na araw ng buhay niyo, saad naman ni Tita Ma, at niyakap din niya kami. Pagkatapos noon ay naglakad na sila papunta sa mga silya, at iniwan na nila kami sa harap ng judge. May mga sinabi at pinaalala lang ang judge, at sa totoo lang ay walang pumapasok sa isip ko. Para akong lumulutang sa alapaap na hindi ko alam sabihin, hindi pa rin talaga ako makapaniwala, pero ramdam ko naman ang labis na saya.
Hanggang sa hindi ko na namalayan ang paglipas ng minuto, parang sobrang bilis ng mga pangyayari. Kasi ay sinabihan na nga kami na sabihin ang pangako namin sa isa't isa. Nakangiti namang humarap sa akin si Marcus, tapos ay hinawakan niya ang mga kamay ko bago siya nagsalita. Sa totoo lang hindi ko alam kung saan at paano magsisimula. We've been through a lot of things already. Mga pagsubok na hindi ko inakalang malalampasan natin, kahit pa sobrang sakit ng mga iyon, at umabot sa punto na parang gusto ko na lang sumuko. Pero mabuti na lang naalala ko kung gaano kita kamahal, at hindi ako sumuko. Kasi heto pa rin ako, sinasabi ang pangakong ito, sa harap ng pamilya at mga kaibigan natin, wika ni Marcus. Hindi ako perpektong tao, Van, at alam nating lahat yon. Minsan nakakagawa ako ng desisyon na nakabase lang sa emosyon ko, at hindi ako nangangako na hindi kita masasaktan sa pagharap nating magkasama, sa bagong yugto ng ating buhay. Pero nangangako ako na mamahalin at aalagaan kita sa paraang alam ko. Pupunuin ko ng masasayang alaala ang bawat araw na magkasama tayo. Sasamahan at susuportahan kita sa lahat ng bagay, hanggang sa tumanda tayo, dagdag pa niya. Pilit naman akong ngumiti, habang patuloy sa pagluha ang mga mata, tapos ay huminga ng malalim bago nagsalita. Marcus, sa totoo lang hindi ko rin alam kung saan magsisimula. Hindi ko nga alam kung ano ba ang dapat kong sabihin, masyado mo naman kasi akong sinusurpresa. Pero kagaya mo, alam din natin na hindi ako perpekto. Pero gagawin ko ang lahat para mapasaya ka, para masamahan ka sa hirap man o ginhawa. Ang saya sa pakiramdam na isiping magiging mag-asawa na tayo, pero ngayon, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung handa na ba talaga tayo sa ganitong bagay, wika ko. Pero alam ko naman na wala akong hindi kakayanin basta magkasama tayo. Hahawakan ko ang kamay mo ng mahigpit kahit na anong mangyari, at nangangako ako na hinding-hindi na kita pakakawalan pa. Mamahalin din kita ng higit pa sa makakaya ko. Aalagaan sa paraang alam ko, hahalikan at yayakapin kita sa tuwing malungkot ka, at pipilitin ko na mapasaya ka sa bawat oras at minuto na ako ang kasama mo. Mahal na mahal kita, Marcus, lumuluha ang mata na dagdag ko pa. Pagkatapos noon ay humarap na ulit kami sa judge, pero magkahawak pa rin ang kamay namin. Marcus, do you take Van as your lawfully wedded husband? To have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do you part, saad ng judge. I do, walang pag-aalinlangan na sagot ng nakangiting si Marcus. Tapos ay ako naman ang tinanong, at walang pag-aalinlangang I do din ang naging sagot ko, tapos ay muli niyang sinabi na magharap daw kami ni Marcus, na siya namang agad naming ginawa. Nakangiti namang lumapit sa amin si Marky, na dala ang mga singsing. Marcus, as you place this ring on Van's finger, may it be symbol of your everlasting love and commitment, saad ng judge. Nakangiti namang kinuha ni Marcus ang isang singsing, tapos ay sinuot niya yon sa akin. Ganun din ang sinabi niya sa akin. Nakangiti kong hinarap si Marky na naiiyak na rin, tapos ay kinuha ko ang singsing bago isinuot iyon kay Marcus. Marriage is a sacred bond. A commitment between two individuals who found each other not only love, but also friendship, support and understanding. It is a union founded on respect, trust and mutual admiration. In the eyes of the law and in the eyes of their community, their love is equal and deserving of recognition and respect. Today, we affirm that love knows no gender, and no limits, nakangiting wika ng judge. And by the power vested in me, I now pronounce you, partners in life, wika pa niya bago kami sinabihan na isil na daw ng kiss ang pangako namin sa isa't isa. Hindi naman nagdalawang isip si Marcus na yumuko, at halikan ako sa lobby, sa harap mismo ng pamilya at mga kaibigan namin. Mahina na lang akong natawa nang marinig ang malakas na sigawan at palakpakan ng lahat, na halatang masaya rin para sa amin. Nang maghiwalay ang lobby namin, ay muli na lang akong napaiyak, bago ko siya niyakap ng mahigpit. Kasal na tayo, Van, ibig sabihin wala ka nang kawala sa akin, bulong pa niya.
Wala rin naman akong balak pakawalan ka pa, umiiyak na sagot ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, lagot ka sa akin mamayang honeymoon natin. Wala ka nang kawala, bulong niya kaya mahina akong natawa. Pagkatapos nun, ay nilapitan na kami ng mga kamag-anak, kaibigan at pamilya namin, para mabati at maiakap din. Ni hindi ko na nga alam kung sino ang una kong haharapin sa kanilang lahat. Agad din naman kaming nagpunta sa reception para makakain na ang mga bisita. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa akin, tapos si Marcus naman ay hindi maalis ang pagkakahawak sa kamay ko. Ni hindi na ako nakakain, kasi ay hindi ko man lang maramdaman na nagugutom ako. Saan pala ang honeymoon nyo? Nakangiti na tanong sa amin ni Cass nang kasama na namin ang tropa sa isang table. Hindi ko alam kay Levi, sagot naman ni Marcus, kaya napangiwi ang lahat. Bakit, kasama ba si Levi sa honeymoon? Natatawa na tanong naman ni Yael. Sabi kasi niya siya daw ang bahala, iyon na daw ang regalo niya sa amin ni Van, wika ni Marcus. Mag-check ka kasi ng email, natatawa na saad naman ni Levi, napangiti ako nang agad na binuksan ni Marcus ang phone niya para tignan nga ang email niya. Sa South Korea pala, salamat pare, nakangiti na wika ni Marcus. Teka, mamayang gabi na agad ang flight namin? Tanong pa niya nang makita ang flight details na nasa email niya. Mag-enjoy kayo doon, at sana buntis na ang isa sa inyo pagka-uwi nyo sa Pinas, natatawa na saad naman ni Levi. Siguradong hindi ako yon, si Van malamang, biro rin naman ni Marcus, nagtawanan na lang ulit kaming lahat dahil doon. Pero grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na kasal na kayo. Pagkatapos mag-aral ni Marky, kami naman, nakangiti na saad naman ni Yael. Kami muna ni Jazz, nakakainis nga naunahan kami netong si Marcus. Grabe kung magdesisyon, agad-agad, giit ni Levi. Sus, edi mag-double wedding na lang kayo, saad naman ni Cass, agad akong tumango at nakaramdam ng excitement sa ideya na yon. Bahagya pa nga akong napalingon kay Marcus na muling pinagsaklop ang mga kamay namin, tapos ay napangiti na naman. Halika na sa hotel, bulong pa niya sa akin. Kuya, narinig namin yon. Hindi ka na ba makapaghintay at inaaya mo na siya agad? Aalis din naman kayo mamayang gabi, ibalato mo naman si Van sa amin ngayon, reklamo ni Marky sa kuya niya. Oo nga naman, 2 linggo kayo sa Seoul, kaya makipag-bonding na muna kayo dito sa amin, giit naman ni Jazz. Sa huli, ay napabuntong hininga na lang si Marcus at nagpasya na pagbigyan nga ang mga kaibigan namin. Mabilis lang naman na lumipas ang oras. Bago kami umalis ni Marcus, ay nagpaalam muna kami sa lahat. Ako ay nagpaalam din kina lolo at lola, maging sa mga tito at tita ko. Kasi nga, pagkatapos ng 2 linggo ay diretsyo na kami ni Marcus sa Pinas. Good morning asawa ko, malambing na bati sa akin ni Marcus, isang umaga nang magising ako sa kama ng hotel room namin. Napangiti pa nga ako nang hinalikan niya ako sa noo. Pareho pa rin kaming walang kahit na anong suot, at alam kong alam niyo na kung ano ang nangyari. Good morning, bati ko rin naman. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ko pa. Ilang araw na rin mula nang makarating kami dito sa Seoul, at pakiramdam ko ay panaginip ang bawat araw. Hindi ko alam kung kailan ako masasanay sa ganitong setup namin ni Marcus, yung mag-asawa na talaga. Pero masaya naman ako. Kung may isang nagbago man sa amin, iyon ay naging mas malambing at maalaga pa siya sa akin. Huwag na muna tayong lumabas ngayong araw, ang lamig pa naman dito. Hindi ba parang mas okay kung magkukulong na lang tayo? Nakangisi na sagot niya. Tapos alam mo na, dagdag pa niya kaya mahina akong natawa. Marcus, madalang lang ang ganito, kaya dapat sinusulit natin, giit ko naman. Iyon na nga kaya sulitin na natin ang isa't isa, saad niya, kaya agad akong natawa ng malakas. Mula pagkarating natin dito, nakailang beses ka na. Reklamo ko kunwari. Pero kulang pa rin, alam mo naman na hindi ako mag-asawa sa'yo. Nakangisi na sagot niya, bago umibabaw sa akin tapos ay hinalik-halikan ako sa pisngi at leeg, kaya naman malakas ulit akong natawa dahil nakiliti ako.
Marcus naman nagugutom na ako, wika ko habang tumatawa pa rin, bago ko siya mahinang tinulak palayo. Kumain na muna tayo ng almusal please, tapos mag-try tayo ng mga street foods nila dito. Base kasi sa mga nakikita ko sa social media, mukhang masarap ang mga yon, saad ko pa. Teka, ilang araw pa lang tayo dito, pero naglilihi ka na agad, pagbibiro naman niya. Mga kalokohan mo talaga, halikan at maghilamos na tayo. Wika ko na lang bago tumayo na at dumiretso sa banyo. Narinig ko na natawa na lang din siya bago tumayo na rin. Hindi na ako nagulat nang sumunod siya sa akin doon, at kagaya ng sinabi ko ay wala naman na kaming dapat pang itago sa isa't isa, kaya hinayaan ko na lang siya. Kahit pa puro pa rin siya kalokohan habang nasa banyo kami, ay sobrang saya ko naman. Kagaya rin ng sinabi ko, hindi ako kailanman mag-asawa na ganito kami palagi. Pagkatapos maghilamos ay sabay rin kaming nag-toothbrush habang nagkukulitan pa rin. Nang matapos at makapagbihis na rin, ay lumabas naman na kami't dumiretso sa isang restaurant ng hotel na tinutuluyan namin para nga makakain na. Wala naman kaming ibang ginawa ng araw na yon, kung hindi ang pumasyal habang magkahawak ang aming mga kamay. Pinagbigyan din niya ako sa hiling ko na mag-food trip kami. Kumuha rin kami ng maraming pictures na magkasama, kasi ay gusto kong gumawa ng photo album para sa aming dalawa, para may mga picture kaming maipakita sa mga magiging anak namin sa hinaharap, habang sinasabi namin sa kanila ang kwento namin ni Marcus. Teka, kapag may anak na tayo hindi ba dad o daddy o papa ang itatawag nila sa akin? Paano sa'yo? Mommy o mama ba dapat? Tanong niya habang magkahawak kamay kaming naglalakad, kaya mahina ko siyang sinuntok sa may braso. Siyempre papa din, natatawa na sagot ko pa. Alam ko na, dad na lang sa akin tapos papa sa'yo, aniya, ngumiti naman ako bago marahang tumango. Pero seryoso Marcus, alam kong paulit-ulit na, pero hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na talaga tayo. Akala ko talaga nung una, wala ka pang kahit na anong plano maliban doon sa proposal. Sino nga bang mag-aakala na nakausap mo na pala ang lahat at may ganun ng plano, saad ko. Sa totoo lang kinakabahan nga ako na gawin yun. Alam ko naman na mahal mo ako, pero iniisip ko na paano kung mapilitan ka lang na pumayag kahit na hindi ka pa talaga handa, pagsasabi naman niya ng totoo. Hindi ko kasi talaga sana gusto na pangunahan ka sa mga bagay-bagay, pero wala ayaw ko na talagang mag-aksaya pa ng oras at pakawalan ka pa, kaya kahit na nakakatakot ay ginawa ko pa rin, dagdag pa niya. Hindi ako kailanman mapipilitan at tatanggi na magpakasal sa'yo Marcus, oo. Aminado rin naman ako na hindi ko rin alam kung handa na ba talaga ako, pero kagaya ng sinabi ko nung araw ng kasal natin, alam ko na wala tayong hindi malalampasan, basta hawak natin ang kamay ng isa't isa, sagot ko naman. Agad siyang napangiti sa sinabi ko, bago mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kamay ko. Oo nga pala, gusto sana nila mama na sa Mindoro daw tayo tumuloy pagka-uwi natin, saad niya. Gusto kasi nila na mag-celebrate din tayo doon. Magpapaluto daw sila at mag-i-invite ng maraming kamag-anak at mga kapitbahay, nasabi na rin nila ang plano sa papa mo, at pumayag naman siya, dagdag pa niya. Wala namang problema sa akin, para makita na rin ni papa ang buhay niyo doon, at saka para mas maging malapit pa ang pamilya natin, nakangiting sagot ko. Iyon nga rin ang iniisip ko, pupunta din doon ang tropa, maging ang mga magulang nila. Kahit ang lolo't lola mo, nangako na pupunta rin, wika ulit niya. Bigla akong nakaramdam ng excitement dahil sa narinig. Pero teka, kakasya ba tayong lahat sa bahay niyo? Natatawa na tanong ko. Iyon agad ang naisip ko. Alam ko naman na malaki ang bahay nila, pero hindi ko alam kung kakasya kaming lahat doon. Ikukuha ko na lang ng hotel room ang tropa, ang mga magulang na lang natin sa bahay. Sagot niya, muli na lang akong ngumiti at tumango bilang pagsang-ayon. Napagbigyan na kita na mag-food trip, baka naman mapagbigyan mo rin ako na sa hotel na lang tayo, nakangisi na pag-iiba niya ng usapan maya-maya pa. Sabay ulit kaming natawa lalo na nang hinila na niya ang kamay ko pabalik sa hotel room namin. Hindi na ako nagreklamo at hinayaan ko na lang siya, at alam kong kagaya ko ay kilalang kilala niyo na rin si Marcus,
kaya alam nyo na rin kung ano na naman ang ni-request niya pagkabalik namin sa hotel. Totoo nga siguro na hindi natin namamalayan ang oras kapag kasama natin ang tao na sobra nating mahal at sobra ring nagpapasaya sa atin. Kasi ganun ang pakiramdam ko. Hindi ko namalayan na sobrang bilis lumipas ng 2 linggo, at natapos din ang honeymoon namin ni Marcus sa Seoul. Welcome home, malakas na sigaw ng tropa na sinalubong talaga kami pagkababa namin sa Hernandez International Airport. Kumusta, nag-enjoy ba kayo? Nakangisi na tanong ni Levi sa amin. The best pare, solve na solve ako, natatawa na sagot naman ni Marcus. Nasa bahay na pala ang lahat, kami na ang sumundo sa inyo dito kasi busy sila doon, wika naman ni Marcus. Nandoon na rin ba si Papa? Tanong ko, kaya nakangiti siyang tumango. Nako, nung isang araw pa ngayon nandito pare. Mukhang siya ang pinaka-excited sa lahat, natatawa na saad naman ni Yael. Nauna pa siya sa aming lahat na magpunta dito, kami kasi kahapon lang dumating, dagdag pa niya. Kaso puro naman negosyo mga pinag-uusapan nila, lalo na nang nakasama na nila ang mga magulang ni Levi, kahit ang papa ni Yael, napapailing na saad naman ni Marky. At red wine pa ang iniinom nila, mga matatanda na talaga, dagdag pa niya kaya malakas kaming nagtawanan. Mas mabuti na yung ganon, at least nagkakasundo sila at may ibang pinagkakaabalahan. At saka ayaw nyo yun, hindi nila mapapansin kung may mga gagawin man tayong kalokohan. Mahirap nang kasama ang mga magulang, laging may mata na nagbabantay, nakangisi na wika naman ni Levi. Kung sa bagay, saad na lang ni Marky. Pagkatapos noon ay nagpasya kaming maglakad na papunta sa van na dala nila, at bumiyahe na nga kami pauwi sa bahay ni na Marcus. Sa sasakyan na nila pinagpatuloy ang kwentuhan, at sobrang dami nilang naging tanong sa amin ni Marcus. Iyon nga, kung kumusta daw ang honeymoon, kung saang mga lugar ang pinuntahan namin doon, at ang dami pa nilang ibang pinakwento. May mga binili nga pala ako para sa inyo, nakangiti na saad ni Marcus pagkaraan ng ilang minuto. Naisip ko kasi na sobrang naging laki ng tulong nyo sa akin habang nagpaplano ng surprise wedding, kaya bilang pasasalamat, binilhan ko kayo ng kahit anong regalo lang, dagdag pa nito. Sus, wala yon. Pero kahit na ano, basta Chanel ang ibigay mo sa akin, okay na, natatawa na biro ni Cass. Ang galing mo naman Cass, paano mo nalaman na Chanel ang ibibigay ko sayo? Nakangiti na saad ni Marcus. Chanel as, iyong tig-300, dagdag pa nito, kaya malakas na naman kaming nagtawanan, si Cass naman ay napanguso na lang. Pero seryoso, masaya kami na sa dami ng mga pinagdaanan nyo, sa wakas ay kasal na kayo, wika naman ni Jazz. Oo nga, at dahil ngayon lang talaga kayo makakapag-celebrate na kasama kami, dapat ay walang hihinto na hindi tayo lasing at wasak talaga, nakangisi na saad naman ni Yael. Hindi pwedeng uminom ang asawa ko, baka buntis na siya, pagbibiro naman ni Marcus tapos ay marahan pang hinaplos ang tiyan ko. Muli na lang kaming nagtawanan sa biro niya. Nagpatuloy pa nga kami sa masayang kwentuhan, hanggang sa makarating na kami sa bahay ni na Marcus. Agad akong napangiti kasi ay agad nga naming naabutan ang mga pamilya namin doon, na masayang nagkukwentuhan, at masaya rin kaming sinalubong. 8:00 na iyon ng gabi, at sabay-sabay kaming kumain ng dinner. Bale bukas pa daw ang totoong selebrasyon, kung saan magpapaluto nga ng marami ang mga magulang ni Marcus kasi ay marami rin daw silang inimbitahan na mga bisita. Mukhang masaya kayong dalawa, nakangiti na wika ni Papa nang nasa hapag na nga kaming lahat. Naku balae, huwag na tayong magtaka at alam naman natin ang rason kung bakit, natatawa na sagot naman ni Tita Ma. Oo nga naman, natatawa rin na saad ng papa ni Levi. Oo nga pala, itong sina Levi at Jazz mukhang nainggit kasi nagpaplano na ring magpakasal. Baka nga double wedding pa ang gawin nila, kasabay sina Marky at Yael, dagdag pa nito. Dapat pala pag-usapan at pagplanuhan na rin natin ito kung ganon, agad na saad naman ng papa ni Yael na halatang na-excite din sa narinig. Nasabi mo na ba ito sa mama mo, o sa ate mo, tanong pa niya. Pa,
Huwag muna po kayong ma-excite, baka hindi po kami sasabay kina Levi at Jazz dahil mukhang nagmamadali masyado itong si Levi. Hihintayin ko muna po na makagraduate si Marky, nakangiti na saad naman ni Yael. Wala namang problema kahit na nag-aaral pa siya, basta huwag niya lang pababayaan ang pag-aaral niya, lalo na huling taon na niya ngayon. Saad din naman ni Tito Pa, ang papa ni na Marcus. Papa naman, bakit feeling ko po binibente nyo na ako masyado kay Yael, natatawa na saad ni Marky. Alangan naman sa iba ka namin ibenta, botong-boto kami rito kay Yael, natatawa rin na sagot ni Tito Pa, kaya malakas na namang nagtawanan ang lahat. Oo nga pala, may regalo kami sa inyo, nakangiti na saad naman ni Tita Ma. Pinag-uusapan naming lahat kung ano ang ibibigay sa inyo, kaya pinagsama na lang namin, dagdag pa nito bago tumingin sa mama ni Levi na si Tita Love at marahang tumango. Nakangiti namang binigay sa amin ni Tita Love ang isang kahon. Nagtataka man ay binuksan pa rin namin yon, at agad na napanganga sa nakita. Isa yung titulo ng bahay, susi ng isang sasakyan at susi rin ng isang yate. Naisip kasi namin na hilig nyong magkakaibigan na magpunta dito sa Mindoro, kaya binilhan din namin kayo ng vacation house na malapit sa dagat, may kasama na ring yate para sa mga party nyo at kung gusto nyong magpunta sa mga kalapit pang isla, nakangiti na saad naman ni Tito Leroy. Grabe naman, nakakainggit. Pakakasalan ko na talaga si Jazz bukas, pagbibiro naman ni Levi. Anong nakakainggit dyan, tiyak naman na parang magiging sa atin din yan. Pustahan tayo pa ang unang gagamit ng yate, natatawa na saad ni Yael, kaya malakas na namang nagtawanan ang lahat. Maraming salamat po sa inyo, saad ko. Hindi ko alam kung may mapaglalagyan pa ang saya na nararamdaman ko, kasi nga ay ramdam ko ang pagmamahal at suporta ng mga taong malalapit sa amin. At kaming lahat na nandito ngayon, ay alam kong isang buo, malaki at masayang pamilya na. At ito ang pamilya na iingatan at aalagaan din namin ni Marcus, habang nabubuhay kami at magkasama. Pagkatapos kumain, ay nagpasya kaming lahat na magpahinga sa terasa at magkwentuhan muna. Nang gabi ring iyon, inaya na kami agad ng tropa na uminom. Tapos ay doon na rin muna daw kami matulog na magkakatabi sa sala. Nagbago ang unang balak na kukuha kami ng mga hotel room, dahil iba pa rin daw yung feeling na magkakasama kaming lahat, kasama rin ang mga magulang namin. Pagkatapos ng selebrasyon bukas, uuwi rin sa gabi ang mga magulang natin, babalik na daw sila sa Maynila dahil may mga trabaho pa silang naiwan, wika ni Levi habang umiinom kami sa terasa. Okay lang iyon, tayo dumiretso na muna sa bagong bahay ni na Marcus at Van, dapat lang na mabanyagan na natin yun agad, nakangisi na sagot naman ni Yael. Oo naman, hindi pwede na hindi tayo agad makapag-sleep over doon, wika ni Marcus. Bibinyagan din namin ni Van ang kwarto namin doon, dagdag pa niya, kaya malakas na nagtawanan ang lahat. Ilan daw ba ang kwarto nun? Tanong naman ni Cass. Kasama nila akong naghanap nun, malaki yung bahay at 5 ang kwarto. Sakto sa atin, may extra pa para kung sakali na may iba tayong isasama doon, sagot ni Levi. Grabe sila magbigay ng regalo, may bahay at sasakyan na, may yate pa, bulong ko naman. Pinaghatian naman nila ang pinambili doon, at saka hindi mo sila masisisi lalo na masaya ang lahat para sa inyo, nakangiti na wika ulit ni Levi. Sigurado naman ako na kahit sino sa tropa ang susunod na ikakasal, ganun din ang gagawin nila, dagdag pa niya, kaya marahan akong tumango. Oo nga pala, may tanong ako, seryosong wika ko pagkaraan ng ilang minuto, napalingon naman sa akin ang lahat na parang hinihintay ang sasabihin ko. May balita ba kayo kay Matt, kumusta na daw siya, saad ko. Walang nakapagsalita agad sa tropa, na para bang iniisip kong magandang ideya na pag-usapan si Matt ngayon. Nag-aalala lang talaga ako sa tao, dagdag ko pa. Kachat ko siya nung minsan, okay naman daw siya. Nag-apply ata siya sa firm ng tito niya sa Ilocos, baka doon na muna daw siya pansamantala, mababa ang boses na wika ni Cass, kaya muli akong tumango. Congrats daw pala sa inyong dalawa, masaya daw siya para sa inyo. Well, iyon ang gusto niya na sabihin ko sa inyo, dagdag pa niya.
Kapag nakausap mo ulit siya, pakisabi salamat, sagot ko naman. Sana lang maging okay na talaga siya, at sana mahanap na niya yung tao na magmamahal talaga sa kanya, dagdag ko pa. Mabuting tao si Matt, kaya naniniwala din ako na mahahanap din niya agad yung tao na para sa kanya. At kapag dumating ang araw na iyon, sana makaharap at makasama ulit natin siya bilang tropa, nakangiti na saad naman ni Marky. Change topic na tayo. Dapat masaya lang tayo ngayon, hindi ba? Dagdag pa niya, na sinang-ayunan naman namin. Since pinag-uusapan natin ang regalo, may regalo din pala ako sa'yo, asawa ko. Agad na saad ng nakangiting si Marcus. Hindi naman ako sumagot, pero nakita ko na inilabas niya ang isang envelope at binigay sa akin. Nang binuksan ko iyon ay bahagyang umawang ang bibig ko nang makita na titulo na naman iyon ng isang lupa. Teka lang, para saan na naman ito? Tanong ko. Hindi ba pangarap mo na magpatayo ng sarili mong restaurant, at dahil alam ko na hindi mo hahayaang tulungan kita sa gastos, naisip ko na lupa na lang ang ibigay sa'yo. Kahit ito lang, please, tanggapin mo na. Gusto ko lang talaga na kahit papaano, maging parte ako sa pag-abot mo ng mga pangarap mo. Malambing na saad niya, na siyang nagpangiti sa akin. Gumastos ka pa rin, pero salamat Marcus, tatanggapin ko ito, kung ipapangako mo na huli na ito. Hindi ko gusto na gumagastos ka ng malaki para sa akin, kahit pa sabihing mag-asawa na tayo, wika ko, kaya mabilis siyang tumango. Malapit lang ang lupa na yan sa Imperial University, malapit din sa condo, sa bahay ni na Levi at sa bahay niyo ni Papa. Bale kahit nasaan tayo, mabilis nating mapupuntahan kung sakali. Maganda pa ang pwesto kasi malapit din sa mall at nadidaanan ng maraming tao. Ipapakita ko sa'yo pagka-uwi natin sa Manila, excited na wika niya. Excited tuloy ako na mag-operate na ang business mo van. May lupa na, kaya sigurado ako na matutuloy na yan, ngayon palang masaya na kami para sa'yo, saad naman ni Cass. Oo nga pero kinakabahan ako, sagot ko naman. Normal lang iyan, pero tandaan mo na malaki ang pamilya natin, at kaming lahat, susuportahan ka namin, wika naman ni Yael, kaya muli akong tumango. Alam ko naman iyon, kaya ngayon pa lang din, nagpapasalamat na ako sa inyo, sagot ko. Cheers para sa bagong kasal, at cheers din para sa success ng future restaurant business ng kaibigan natin, masayang wika ni Jazz na itinaas pa ang hawak na baso, agad naman namin siyang pinagbigyan. Tapos ay nagpatuloy pa kami sa inuman at masayang kwentuhan. Sa sumunod na araw, nagising ako sa ingay ng mga tao sa kusina at sa labas ng bahay. Pagkamulat ko sa mga mata ko, ay wala na ang tropa sa sala. Medyo nakaramdam nga ako ng hiya, nang mapagtanto na ako ang huling nagising sa amin. Nang tinignan ko naman ang oras, ay 7:00 pa lang yun ng umaga. Hindi naman na ako nagdalawang isip na tumayo, at ako na rin ang nagligpit ng pinagtulugan namin. Tapos ay dumiretso na ako sa banyo para maghilamos, nang matapos ay nagpunta ako sa kusina at doon ko naabutan sina Marky, Jazz at Cass na naghihiwa ng mga gulay at iba pang sangkap. Good morning anak, kumain ka na muna ng agahan, nakangiti na saad ni Tita Ma nang makita niya ako. Late na daw kayong natapos kagabi, kaya hindi ka na namin inabala, dagdag pa niya. Salamat po ma, pero magkakape na lang po siguro ako, sagot ko naman bago dumiretso sa kusina. Nasaan po sina Marcus, tanong ko pa. Kasama sina Levi at Yael sa labas, tumutulong sila sa pagluluto ng lechon, wika ni Jazz kaya marahan akong tumango. Hindi na ako nahiya at ako na mismo ang gumawa ng sarili kong kape. Tapos ay nagsabi ako sa kanila na lalabas muna at hinayaan naman nila ako. Pagkalabas ko ay agad akong napangiti nang makita si Marcus na walang suot na damit pang itaas, habang tumutulong nga sa pagliletsyon. Kasama at kakwentuhan nga niya doon sina Levi, Yael, Papa, maging si Tito pa. Ang iba naman ay nasa terasa at busy rin sa kanya-kanya nilang mga ginagawa. Good morning asawa ko, nag-almusal ka na ba? Agad na wika ng nakangiting si Marcus na siyang unang nakakita sa akin nang lumapit ako sa kanila. Kape lang, medyo wala akong gana kumain sagot ko naman. Hihintayin ko na ang lunch para sabay-sabay tayong lahat, dagdag ko pa.
Lumapit naman siya sa akin at sinalubong niya ako ng yakap at mababaw na halik sa labi. Pwede mo bang punasan ang likod ko? Pawis na ang asawa mo, malambing na saad pa niya, kaya nagtawanan ang mga nakarinig nun. Hawakan mo muna ito, sagot ko bago binigay sa kanya ang hawak kong mug. Tinanggap naman niya iyon at uminom na rin siya doon. Tapos ay kinuha ko sa kanya ang t-shirt niya, at iyon na ang ginamit ko na pamunas ng likod niya. Sobrang daming tao, at sobrang dami niyo rin atang niluluto, natatawa na wika ko pagkatapos. Marami kasing nagmamahal sa atin, sagot naman niya. Doon ka na muna sa loob, mainit dito. Susunod din ako doon pagkatapos namin dito, dagdag pa niya. Okay lang, papanoorin ko na lang kayo, wika ko. Tutulong din ako pagkatapos kong uminom ng kape, dagdag ko pa. Biniro at inasar pa nga kami nila Papa at Tito pa dahil doon, maging ang Papa nina Levi at Yael ay nakisali rin. Kami naman ay natatawa na lang, alam naman kasi namin na kailangan na naming masanay sa ganito, lalo na ngayon at mag-asawa na nga kami. Alas 11 na ata iyon nang matapos iluto ang lahat ng handa, nagpasya naman ang lahat na maligo muna, bago kami kumain na magkakasabay, kasama ang mga kamag-anak at kapitbahay. Nakakatuwa kasi ay kumpleto na naman kami ngayon, maging ang pamilya ko sa Florida na kahit kagagaling sa biyahe ay nakisaya rin sa amin. Ang araw na iyon ay parang naging fiesta sa sobrang saya, ang dami din kasing naging palaro ng mga magulang ni Marky sa mga bisita. Pinaranes talaga nila sa amin ang kasal daw dito sa probinsya nila. Pagkatapos, ay pinatayo kami sa harap ng maraming bisita, habang may mga lumalapit sa amin at binibigyan kami ng regalo. Ang iba nga ay sinusuotan kami ng mga pera. At pagkarating ng hapon, as usual ay hindi nawala ang inuman. Pero sina Papa, at ang iba pang may flight pabalik sa Manila ay hindi na uminom. Kahit ang mga tito ko, at sina Lola ay kasama ni Papa na uuwi, dahil nga pansamantala daw silang tutuloy sa bahay namin, habang nakabakasyon sila dito. Congrats sa inyo, nakangiting wika ni Vince na maya-maya lang ay lumapit sa amin ni Marcus. Vince, bakit ngayon ka lang, kagabi ka pa namin sinabihan, wika ko naman. May mga kinailangan lang akong tapusin, sagot naman niya. Pero nakahabol naman ako, hindi ba? Natatawa na dagdag pa niya, bago binigay ang regalo niya sa amin. Oo naman, at salamat dito, kahit na hindi ka na sana nag-abala pa, wika ko. Hayaan mo na, makikikain naman yan pagbibiro ni Marcus, kaya sabay-sabay kaming nagtawanan. Matik na yan pare, at mag-uuwi pa ako ng lechon, biro din naman ni Vince. Nakipagkwentuhan pa siya saglit sa amin, bago nga siya nagpasya na kumain na rin at umupo sa pwesto ng tropa. Kami naman ni Marcus ay nanatili sa may terasa ng bahay nila, kung saan pareho naming pinapanood ang mga kaibigan, pamilya at iba pa naming mga bisita na nakangiti lahat at halatang masaya. Maya-maya pa ay naramdaman ko na binitawan ni Marcus ang kamay ko kaya napalingon ako sa kanya, tapos ay pumwesto naman siya sa likod ko, at niyakap niya ako. Ang saya panoorin ng pamilya at mga kaibigan natin na masaya para sa atin, bulong niya. Oo nga parang may fiesta, natatawa na sagot ko. Pero nahihiya ako sa mga magulang natin, kasi alam ko na sobra silang nag-effort at napagod para sa atin, para lang sa araw na ito, dagdag ko pa. Sila rin naman ang may plano nito, kaya hindi mo kailangang mahiya at mag-alala, kasi ay alam ko na masaya rin sila, sagot niya. Alam ko naman yun Marcus, pero paano ba natin sila mapapasalamatan? Tanong ko, agad naman siyang kumawala sa yakap at nakangisi niya akong hinarap. Alam ko kung paano, bulong niya. Paano nga, tanong ko ulit. Di bigyan na natin sila ng apo, natatawa na sagot niya. Halika, simulan na natin ang paggawa sa kwarto, dagdag pa niya kaya sabay na naman kaming natawa. Baliw ka talaga, sagot ko na lang. Pero alam mo, sa tingin ko, dapat na nga nating pag-usapan yan. Ano ang uunahin natin, ang pag-ampon ba? Nakangiti na tanong ko pa. Okay lang sa akin kahit na ano, basta magkaanak na tayo para isang buo at totoong pamilya na tayo, sagot niya.
Sige, pagka-uwi natin sa Manila, pumasyal na tayo sa mga orphanage. Pero isa muna ha? At sa kalalaki dapat ang panganay natin, nakangiti na wika ko. Kung iyon ang gusto mo, iyon ang gagawin natin asawa ko, nakangiti at malambing na sagot niya, bago niya ako muling niyakap. Pagkarating ng alas 7 ng gabi, ay isa-isa na ngang umalis ang mga bisita, at kasama doon ang pamilya at mga magulang namin. Ni hindi na nga namin sila naihatid pa sa airport sa sobrang dami ng bisita na natira, pero hinitid naman sila ng mga magulang ni Marcus. Sa tingin ko, bukas na tayo makakapunta sa bagong bahay, wika ni Cass nang kasama na namin sila sa mesa. Oo nga pala, itong si Vince ang tumulong sa amin na mahanap ang bahay na iyon, nakangiti na pagkukwento ni Levi. Sobrang ang nakamura ang mga magulang natin, kaya magpasalamat kayo sa kanya, dagdag pa niya. Samahan mo kami doon pare, may part 2 ang celebration doon. Hindi kasi pwede na hindi mabanyagan iyon bago kami bumalik sa Manila, wika naman ni Marcus, kaya agad akong tumango. Sige ba, pero hindi ba dapat mapabless nyo muna ang bahay, tanong ni Vince. Oo, pwede kaya na gawin yun bukas din? Sagot ni Marcus. May kilala akong pari malapit sa simbahan doon, ako na ang kakausap, wika ulit ni Vince. Muli na lang akong napangiti, kasi silang lahat ay nag-e-effort para sa amin ni Marcus, at sobra ko talaga yung naa-appreciate. Dumating pa ang alas 11 ng gabi, at kami na lang ng tropa, maging ang mga magulang ni na Marcus ang natira doon. At hindi rin nagtagal, ay nagpasya kaming lahat na magpahinga na. Kinabukasan naman ay maaga kaming lahat na nagising, dahil nga plano namin na magpunta na sa bagong bahay. Hindi naman daw gaanong malayo iyon mula sa bahay ni na Marcus, at nasa 30 minutes lang ang biyahe. Bago kami dumiretso doon, ay bumili muna kami sa public market ng mga pagkain na pwedeng dalhin at mailuto doon. At nang nandoon na kami, ay sobra akong namangha sa laki at ganda ng bahay. Ito ang unang bahay nating dalawa, bilang mag-asawa, nakangiti na bulong sa akin ni Marcus. At may yate pa tayo, hindi makapaniwala at natatawa na sagot ko, habang nakatingin sa yate na nasa dagat. Grabe, sobrang ganda dito. Tapos wala pang ibang bahay, maliban dito, dagdag ko pa. Excited ang lahat na sumakay sa yate, pero nagpasya kami na magtulong-tulong muna sa paghahanda ng pagkain. Bago dumating ang lunch, ay tapos na kami, at medyo marami rin ang nailuto. Halos sabay nga ring dumating ang mga magulang ni Marcus, maging ang pari para sa blessing ng bahay. Mabilis lang ding natapos iyon. Nang matapos kami kumain ng lunch ay nagpahinga lang kami saglit, bago nagpaalam na rin sina Tita Ma at Tito Pa na aalis na, dahil may mga aasikasuhin pa daw sila. Nang kami na lang ng tropa ang naiwan, hindi na kami nagdalawang isip pa na mag-yacht party nga. Teka lang, marunong ba kayo niyan? Natatawa na tanong ni Cass nang makasampa na kaming lahat doon. Ano namang tingin mo sa amin Cass, saad ni Levi? Oo nga naman, hindi ba may mga yate rin ang pamilya nyo sa Subic, natatawa na segunda ni Yael. Marunong din ako, nakangiti na saad naman ni Vince. At dahil doon, hindi na kami nagdalawang isip pa na umalis, habang masayang nagkukwentuhan at uminom ng pakunti-konting alak. Hindi naman kami lumayo ng sobra, kasi ay balak namin na maligo sa dagat. Para lang makasigurado na safe daw kami. Nang huminto nga ang yate, ay sabay-sabay pa sina Levi, Yael at Vince na tumalon sa dagat para maligo na. Hindi ka pa ba sasali sa kanila? Nakangiti na tanong ko kay Marcus na katabi kong nakaupo, ngumiti naman siya bago niya ako hinilapalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Mas gusto kong katabi ang asawa ko, malambing na sagot niya. Sus, hindi naman mawawala yang si Van, grabe ka na masyado, pagbibiro ni Cass sa amin. Inggit ka lang, kasi wala dito si Rose, pang-aasar naman ni Marcus, kaya nagtawanan sina Marky at Jazz. Bakit nga pala hindi mo siya sinasama sa mga lakad natin Cass, tanong ko. Hindi naman kasi yun pinapayagan ng papa niya, nasa edad na pero overprotective pa rin ang parents, sagot ni Cass.
Pagka-uwi natin sa Manila, kapag may session tayo kina Levi, isama mo minsan, kahit na saglit lang siya, wika ko naman. Susubukan ko, sagot na lang ni Cass, bago napabuntong hininga at nagkibit pa ng balikat. Teka lang, kainis naman kayo eh, huwag nga ako ang topic, reklamo pa niya, kaya natawa na naman kami. Bahala kayo dyan, basta ako maliligo na rin, wika naman ni Jazz bago tumayo, tapos ay naglakad papunta sa dulo, at tumalon din papunta sa kung saan ang pwesto ni na Levi na masayang naliligo sa dagat. Maya-maya pa ay sumunod na rin doon sina Marky at Cass, at nang kami na lang ang naiwan ni Marcus sa yate, ay nakangiti lang namin silang pinanood, habang yakap pa rin ako ni Marcus, at nakadikit naman ang likod ko sa matipuno niyang katawan. Parang panaginip pa rin talaga itong nangyayari Marcus, yung tipo ng panaginip na sobrang saya sa pakiramdam, at parang ayaw ko nang magising kasi ay matatapos lang, bulong ko. Hindi araw-araw maipaparamdam ko sa'yo ang ganito, pero susubukan ko. Kaya huwag kang mag-alala, kasi panaginip man ito at hindi, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka lang palagi, malambing na sagot naman niya. Alam mo sa tingin ko, wala ka naman ang kailangang gawin para mapasaya ko eh. Kasi yung ideya na mag-asawa na tayo, at araw-araw na tayong magkasama, yun pa lang, okay na sa akin, nakangiti na wika ko. Mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap sa akin, at binigyan pa nga niya ako ng mababaw na halik sa pisngi. Mapapangiti na sana ako, pero sabay kaming napatayo sa gulat nang bigla kaming sinabuyan ng tubig ng tropa. Ang landi nyo talaga, dito na, sigaw pa sa amin ni Levi, malakas namang nagtawanan ang lahat dahil doon. Pero nagulat ako nang binuhat ako bigla ni Marcus. Hindi ba sabi ko naman sayo, kayang-kaya kitang buhatin, nakangisi na bulong niya, saka ko naalala yung araw na nagpunta kami sa ilog, noong hindi pa kami okay. Hindi pa ako nakakasagot, nang biglang tumalon sa dagat si Marcus habang buhat niya ako. Napuno naman ng masayang tawanan namin ang lugar dahil doon. At kagaya ng mga nakaraang araw, ang araw ding iyon ay napuno pa rin ng maraming masasayang memorya, kasama ang tropa. Mabilis pang lumipas ang mga araw, at araw na naging linggo. Pagkabalik namin sa Maynila, ay sa bahay kami dumiretso at doon nga tumira. Nagdala na rin ng mga gamit si Marcus sa bahay, kahit paminsan ay sa kondo kami natutulog. Pero mas madalas kami sa bahay kasama si Papa. Marcus, bumangon ka na dyan, hinihintay na tayo ni Papa sa hapag, wika ko isang umaga. 5 minutes asawa ko, bulong naman niya na halatang inaantok pa, late na kasi siyang natulog kagabi dahil pagka-uwi namin ay nag-inuman pa sila ni Papa. Hindi na ako sumali, kasi nga ay parang napagod ako sa mga lakad namin, at alam ko na pareho silang lasing ni Papa. Nagpaluto ako ng mainit na sabaw, bumangon ka na dyan. Hindi ba may mga pupuntahan pa tayo ngayon, wika ko, agad naman siyang nagmulat ng mata at napangiti na halatang na-excite sa sinabi ko. Oo nga pala, sagot niya bago mabilis na tumayo at tumakbo papasok sa banyo na nasa kwarto namin. Mahina na lang akong natawa, bago nagligpit ng higa namin. Hinintay ko pa siya ng ilang minuto, pero nang nainip na ako ay nagpa siya na akong puntahan sa hapag si Papa na hinihintay nga kami. Bumangon na ba siya, tanong ni Papa sa akin na hawak din ang ulo, na mukhang masakit din. Opo pa, bakit ba naman kasi ang dami niyong ininom kagabi, reklamo ko pa, mahina namang natawa si Papa dahil doon. Tignan nyo, pati kayo masakit ang ulo ngayon, dagdag ko pa. Umagang-umaga, pinagsasabihan mo si Papa. Nagbonding lang naman kami, narinig naman naming wika ni Marcus na bumaba na rin. At talagang magkakampihan pa kayo, kayo lang naman iniisip ko, giit ko, sabay naman silang natawa dahil doon. Saan ang lakad nyo ngayon? Tanong na lang ni Papa na iniiba na ang usapan. Titignan lang po namin yung lupa na patatayuan ko sana ng restaurant pa, sagot ko. Nabanggit ko na rin sa kanya ang plano ko, at natuwa naman siya. Oo nga pala, pagkatapos nyo doon kung may oras pa kayo, dumaan kayo sa firm, para mapag-usapan na natin ang plano, sagot ni Papa. Iyong firm kasi na pagmamay-ari niya ang balak kong kunin. Pero sinabi ko na dapat ay tatanggapin nila ang ibabayad ko, at ituturing ako gaya ng iba nilang mga normal na kliyente,
Pumayag naman si Papa kesa daw sa ibang firm pa nga ako lumapit. Baka sa susunod na araw na lang po pa, may iba pa po kasi kaming pupuntahan pagkatapos, nakangiti na saad naman ni Marcus. Saan naman, magdi-date ba kayo ulit? Tanong niya sa amin. Nagkatinginan naman kami ni Marcus at napangiti na rin ako. May nakausap na po kasi kaming orphanage pa, papasyalan lang po namin, sagot ni Marcus. Nakita ko ang ngiti na gumuhit sa lobby ni Papa, dala ng labis na excitement. Teka, nasabi niyo na ba ito sa mama at papa niyo sa Mindoro? Kung hindi pa ako na ang tatawag at magsasabi sa kanila, nako tiyak na matutuwa ang mga iyon, masayang saad naman ni Papa. Kagaya ng napag-usapan namin ni Marcus, ay mag-aampun kami ng bata. Alam naman namin na pwede kaming gumastos para magkaroon ng anak na sa amin talaga, pero saka na namin yun gagawin. Kasi nga alam din namin na maraming mga bata ang gustong magkaroon ng sariling pamilya. Hindi man namin sila makukuha at matutulungan lahat, pero sapat na sa amin yung matupad ang pangarap ng ilan sa kanila. Naiisip ko pa lang na magkakaroon ng mga bata na naglalaro dito sa bahay, natutuwa na ako. Lalo na kapag may tumatawag na sa aking lolo, excited pa rin na saad ni Papa. Nako, magiging spoiled sa lolo ang mga yan, dagdag pa niya. Teka, hindi na lang ako magpupunta sa opisina ngayon, sasama ako sa inyo, saad pa niya, kaya mas lalo kaming natawa ni Marcus. Pa, akala niyo po ba hindi ko alam na kanina pa tumatawag ang sekretarya niyo? Ang dami niyong kailangang gawin sa opisina at may mga meetings pa. Hindi pa naman po kami ngayon mag-aampon kikilalanin po muna namin ang mga bata doon, sagot ko naman. Hindi naman natin masisisi si Papa, lalo na excited na silang magkaroon ng apo. Kagabi nga, nang nolasing kinukulit na ako masyado, natatawa na biro naman ni Marcus. Sige po pa, kayo na po ang magsabi kina mama, at tiyak na matutuwa rin po sila, dagdag pa ni Marcus, kaya agad na tumango si Papa. Hindi na maalis ang ngiti ni Papa, at halos hindi na rin natapos ang topic tungkol doon habang nasa hapag kami. Nang matapos kumain, malawak pa rin ang ngiti niya nang umalis na siya papunta nga sa opisina. Kami naman ni Marcus ay nagpahinga lang saglit, bago nagpa siya na umalis na rin para puntahan ang lupa. Ilang araw na rin mula nang makabalik kami dito sa Manila, pero ito ang unang beses na pupuntahan namin ang regalo niyang lupa sa akin dahil naging busy rin siya masyado. Nang makarating naman kami ay agad akong namangha. Marcus, parang ang laki naman masyado, hindi pa naman malaki ang restaurant na bubuksan ko kung sakali, wika ko. Okay na yan, naniniwala naman ako na magiging malaki at successful ang restaurant mo, nakangiti na sagot niya. Hindi na ako nakasagot, pero magkahawak kamay kaming pumasok doon para tignan nga ang kabuuan nito. Habang ginagawa namin iyon, ay nag-uusap kami tungkol sa plano ko, at nagbibigay rin siya ng suggestion sa akin. Bagay na siyang nakakatuwa, kasi nga ay ramdam ko ang suporta niya sa akin. Tumagal lang kami doon ng ilang minuto, nang matapos ay nagpa siya kaming dumiretso sa isang mall para mamili ng ilang mga gamit, at laruan para sa mga bata. Medyo nagtagal din kami doon kasi ay ang dami naming binili. Nang matapos naman ay dumaan muna kami sa isang restaurant para kunin ang mga packed foods na in-order namin. Nang makarating sa bahay ampunan, ay masaya naman kaming sinalubong ng mga staff doon. Napalingon ako sa isang batang lalaki na sa tingin ko ay nasa 4 na taong gulang na, ni hindi man lang ito lumingon sa amin, hindi gaya ng iba na nagtakbuhan papalapit. Busy ito sa pagsusulat o baka pagguhit ng kung ano. Dave ang pangalan niya, nakangiti na wika ng isang staff sa amin, nang mapansin na nakatitig ako sa batang yon. Mula baby siya, nandito na siya. Nakita lang namin siya na iniwan sa harap ng gate, at wala kaming ideya kung sino ang magulang niya. Hindi gaya ng ibang bata na magulang mismo ang kumausap sa amin na tanggapin ang mga anak nila, paliwanag ng staff. Parang kinurot ang puso ko sa ideya na may mga ganong klase ng magulang. Bukod doon, nakonsensya ako sa ideya na noon, may mga pagkakataon na nagrereklamo ako sa buhay. Marami sa atin ang may kinalakihang pamilya, at maayos na bahay na natutuluyan, pero nagrereklamo pa rin.
Minsan pinuproblema natin ang mga bagay na hindi naman dapat, pero kung iisipin, mas nakakaawa ang mga batang ito. Iyong mga kasabay niyang baby dito noon, inampun na lahat, siya ang pinakamatagal dito. Siya rin ang pinakamatanda, 4 na taon na siya, wika pa ng staff. Pwede ko po ba siyang lapitan? Nakangiti na tanong ko naman, kaya tumango ito sa akin. Hindi naman ako nagdalawang isip na maglakad palapit sa batang si Dave. Hello Dave, ako nga pala si Kuya Van, pagpapakilala ko. Bahagya lang siyang tumingin sa akin, tapos ay ibinalik na ang tingin sa ginagawa. Saka ko napansin na isang pamilya ang ginuguhit nito. Gusto mo bang makipaglaro sa akin? Nakangiti na tanong ko pa. Imbes na sumagot ay agad nitong niligpit ang mga gamit, tapos ay tumayo na siya at naglakad paalis. Bahagya naman akong napanguso dahil doon. Bihira talaga akong makipag-usap at makipaglaro siya sa iba, pero nung kinausap ko siya, ang sabi niya natatakot lang daw siya na makipagkaibigan, kasi lagi naman daw siyang naiiwan. Mababa ang boses na wika ng staff. Muli akong nakaramdam ng awa dahil doon. Bahagya pa akong napalingon sa ibang mga bata na masaya at tila nag-uunahan pa sa pila, para mabigyan ng dala naming mga laruan at pagkain. Samantalang si Dave ay mas pinili na lumabas at umupo sa duyan sa may mini playground. Kakausapin ko siya, nakangiti na saad naman ni Marcus sa akin, kaya tumango na lang ako. Hinayaan ko na lang siya na lapitan ang batang si Dave, tapos ako naman ay nakipaglaro sa iba pang mga bata. Hindi ko alam kung gaano katagal yon, pero maya-maya pa ay natigilan ako nang marinig ang malakas na pagtawa ng isang bata. Nang napalingon ako kina Marcus, ay nakita kong kalaro na nito ang batang si Dave. Maging iyong staff na kausap namin, ay mukhang nagulat at namangha sa nakita. Ako naman ay agad na napangiti, kasi nakikita ko na agad na magiging isang mabuting ama si Marcus. Napalingon pa nga sa akin si Marcus at kumendat. Mahina na lang akong natawa dahil doon. Ito ang unang beses na narinig namin siyang tumawa ng ganyan, nakangiting saad sa akin ng staff. Hindi na ako sumagot, at pinagpatuloy ko na lang ang pakikipaglaro sa iba pang mga bata. Kung ako ang tatanungin, gusto ko sana na mabigyan ang lahat ng isang pamilya. Pero alam ko naman na hindi namin kaya ni Marcus ang responsibilidad. Pagkaraan ng ilang oras, ay nagpaalam na kami ni Marcus na aalis na nga. Nang nasa sasakyan na kami, ay napansin ko na hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Bakit parang ang saya mo? Nakangiti na wika ko. Excited na ako Van, sagot niya. Ano nga pala ang sinabi mo kay Dave, at paano mo siya napatawa ng ganon, tapos naglaro pa kayo? Kuryoso na tanong ko. Secret, natatawa na sagot niya. Mukhang sa akin nagmana ang panganay natin, natatawa na dagdag pa niya. Panganay. Gusto mo na ba si Dave? Nakangiti na tanong ko. Iba ang pakiramdam ko dun sa bata, alam mo yun? Nakangiti na wika naman niya. Alam mo sa totoo lang, ako rin. Magaan ang pakiramdam ko sa kanilang lahat, pero may iba kay Dave na hindi ko maintindihan, sagot ko naman. Alam kong gusto ng mga magulang natin na baby ang ampunin natin, kasi gusto nilang magkaroon ng pagpupuyatan at aalagaan, dahil miss na daw nila. Pero parang sobrang gan talaga ng loob ko sa batang si Dave, paliwanag ko pa. Kung kaya nga lang natin, kukunin natin silang lahat. Pero hindi naman pwede yon. Pero nangako naman ako sa kanila na papasyal pa rin tayo lagi doon, at magbibigay ng kahit konting tulong para sa mga bata, wika ni Marcus, kaya marahan akong tumango. Kung dalawa na kaya agad ang ampunin natin. Si Dave ang isa, since 4 years old naman na siya, at isang baby girl, dagdag pa niya. Saglit akong natigilan at napaisip sa suhestyon niya, pero napangiti rin naman sa huli bago tumango. Sige Marcus, excited na ako, masaya na sagot ko. Ako rin Van, sagot niya, bago pinagsaklop ang mga kamay namin. Ngumiti na lang ako dala ng labis na tuwang nararamdaman. Kung iisipin, ay sobrang dami na naming mga napagdaanan ni Marcus, at sobrang dami rin naming natutunan. Kaya naman hindi ako natatakot sa mga pagsubok na pagdadaanan pa naming magkasama,
kasi ay alam ko na baon namin ang mga aral na natutunan namin. Mga aral na magagamit namin, sa kahit na anong pagsubok man ang haharapin namin na magkasama. At itong plano naming pag-ampon ng magiging anak, isa pa lang ito sa hakbang na gagawin namin para matawag na talaga ang meron kami na isang pamilya. Isang pamilya na bubuin namin na magkasama, mamahalin at aalagaan. At hindi na ako makapaghintay na gawin iyon, kasama ang tao na mahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Mahal na mahal kita, Van, nakangiti na bulong pa ni Marcus sa akin. Mahal na mahal din kita, walang pag-aalinlangan na sagot ko naman. Magsasalita pa sana siya, pero hindi na niya nagawa nang tumunog ang cellphone niya. Hindi naman siya nagdalawang isip na sagutin at loudspeaker yon. Hello mga anak, magkakaapo na ba kami? Narinig ko ang excited na tanong ni Papa, kaya mahina akong natawa. Opo pa, at hindi lang po isa, kung hindi dalawa po agad, masaya na sagot ni Marcus. Sabay pa nga kaming natawa nang marinig ang sigawan ng tropa na kasama pala si Papa ngayon. Talaga? Kasama niyo na ba sila? Nako, anong oras kayo uuwi? Narinig namin na saad ng Papa ni Marcus kaya nagkatinginan kaming dalawa. Teka, magkakasama po kayong lahat? Nalilito pero natatawa na tanong ni Marcus. Excited kaming lahat dito, wika ni Papa. Hindi pa po namin sila kasama kasi may proseso pa po yon. Pero makikita at makikilala nyo rin po sila. Huwag po kayong mag-alala, kasi ilang araw lang, tiyak na uuwi na po sa bahay ang mga magiging apo, at inaanak nyo. Nakangiti na saad naman ni Marcus, muling nagsigawan sa tuwa ang lahat dahil doon. Nagkatinginan naman kami ni Marcus, kasi kagaya ng pamilya at mga kaibigan namin, ay masaya at excited din talaga kami. At alam ko rin na hindi pa talaga sa pagkakaroon ng anak matatapos ang kwento namin, bagkus ay yun pa lang ang totoong simula at ang bagong yugto. Kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, ay hindi ko rin alam. Pero isa lang ang sigurado ako, pupunuin namin ni Marcus ng pagmamahal at masayang alaala ang bawat araw na meron kami. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig. At sana kagaya namin, kahit na papaano ay may natutunan din kayo sa kwentong ito.